then it shows that you really care for your career than I, and that's fine with me. I had to go, sabi ko na lang bago tumayo at maglakad palabas. She runs towards me and poured all her anger. What's wrong with you, Blake? Hindi ka naman ganyan, Nona. Baka nagluloko ka na, she said. And now her loud high-pitched voice attract attentions to the customer of the cafe. Stop this, Denise. Umalis na lang ako, not minding her stunned expressions. I decided to go in the family house of Alisa. I know that the party is starting, and I am excited to be there. Pero nang ipinarada ko yung sasakyan malayo sa bahay at palakad na ako papunta sa gate, ay saktong nasaksihan ko ang mga pangyayari. That is the scene that breaks my heart and put me on raging anger. Nakita ko lang naman ang babae na mahal ko, kayakap ni Sak at ng anak ko, like they are now a family. Hindi matutumbasan ng mga salita kung ganong galit at paninibugo ang nararamdaman ko. I am dying from so much jealous. My breath is hitching and my eyes are turning darker and darker. I don't want to cause any trouble just because I am mad and envious with that fucking Sak. I just saw myself walking away from the Magkalas residence at hindi na ako tumuloy sa party. I can taste the better part of karma. So, ganito rin ang nararamdaman ni Alisa noong nasa piling ako ni Denise. Ang galing maglaro ni Tadhana, ano? Just this fucking moment at ipinapaalala sa akin na mabilis ang karma. Kaya naman, ang masayang araw ko ay idinaan ko para uminom na lang ako ng alak sa isang private bar. I just want to get drunk and wake up without any emotion left on me. Alisa Magkalas, words are not able to explain how disappointed I am towards Blake Sanperel. Hindi ko inaasahan na kahit na ganong pagkakataon ay wala talaga siyang palabra de honor. Kinakalma ko na lang ang sarili ko upang hindi mapansin ng anak ko ang nangingibabaw na galit ko. I don't want to add salt on the wounds of my son because of his expectations. Napakamakasarili niya. Wala siyang isang salita. Wala siyang kahit ano na ikinakatuwa ko pa. Kung dati ay baliw na baliw ako sa kanya, ay ngayon wala na atang natitira pa. Ngayong oras na ito, pinagsisisihan ko na bumuo ng isang usapan na alam kong hindi niya naman kayang panindigan. The damage has been done. So much done that the consequences of my futile decision is my son's suffering. Hindi na sana baling ako na lang sana at wag na yung anak ko. Bilang isang ina, parang ako na yung dobling nasasaktan nung makita ko ang anak ko. I saw my son, I saw how Blaze waited outside of the house. Nagliligpit na at hinahintay niya pa rin ang tatay niyang walang kwenta. He's waiting with tears running down on his face. Ang sakit noon sa party ko bilang isang ina na walang hinangad kung hindi ang kaligayahan ng anak ko. I am mad and so Sak and Marcel. Nakatulog na yung bata at nasa kwarto na rito sa bahay ni Lolo. Ayaw ko munang umuwi sa bahay ni Blake. Baka magwala lang ako ron. Yung asawa mo, napakawalang hiya. Ang tigas talaga ng mukha niya. Kapag nakita ko na ulit ang mukha niyan, ha? Kahit may tahi pa ako sa panganganak. Lintik lang talaga. All this time, Alisa, he is playing both of you and your son on his bad games. Kung ako sa'yo, just choose wisely. Umalis ka na sa bahay niya. Start and regain yourself. Girl, may taong mas deserve mo kaysa sa gagong yun. Mahaba ang bawat sabi ni Marcel. Ako na lang ang bubugbog doon, wala man lang konsensya. Kahit sa anak niya. Hindi naman ibang tao yun eh. Anak niya yun. Iba ka naman busy siya sa girlfriend niyang si Denise. Si Sak na ikinawento kung paano niya nakita si Blake at Denise sa isang hotel nung nakaraan. Agad namang nanggatong si Marcel ng kanyang opinyon. Kita mo na? Alisa, gising ka na ba o gusto mo lang palaklakin ng kape at sampaling ka? Stop being a shadow of the man who never saw your worth. Baka idiretso ka na sa Santo Papa sa sobrang pagkamartir mo. Diyos ko, die. Don't worry, I learned my lesson well. Baka ako na mismo ang mag-aayos ng divorce paper namin. I don't want him go berserk and cause any damage to my son. I'll be too stupid if I can't see our worth after this thing happened. Totoo yun, ako na ang hihiwalay. Tama na yung dami ng sugat namin ng anak ko mula sa kanya. I can't survive without him. We can manage. Lumalalim na ang gabi at umuwi na nga si Marcel na sinundo ni Pen at ni Sak na humayo na rin.
Pumasok ako sa kwarto namin. Malalim na ang tulog ng anak ko at bakas pa rin sa mukha niya ang naglandas na mga luha. Hindi ko alam kung makakaya ko pang mapatawad si Blake sa ginagawa niyang to. Huling-huli na ito. Huling-huli na talaga. Totoo nga ang sabi ng iba na kung wala na ay wag nang ipilit. Na kapag napagod na ay kusa nang dapat na sumuko. Dahil napapagod din ang puso natin. I will ready my things first thing tomorrow. Sorry Blake, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na talaga. Broken promise, Blake San Ferrer. Kinabukasan, matapos ang aking birthday, ay umuwi na ako. Nandatan ko si Alisa na nasa kusina. I saw her wearing her blank expression as she looked at me. And to be honest, it is fucking terrifying. Hi, nauutal na sabi ko sa kanya. I want to smack my head for how lame what I said, and yet she never responds. She didn't mutter any single words. She acted like I am just an invisible entity, treated me like an heir, and it stings a lot for real. Bakit pakiramdam ko ako pa ang may mali? Hindi ba at mas masaya sila kahit wala akong kahapon? Why does she makes me feel like I am the fucking villain again? I can't understand her. I want to decipher but she is wearing nothing but a blank canvas. Divorce paper. Napalingon ako sa kanya nang walang emosyon niyang binanggit ang mga dokumento na ito. Dati ako ata ang excited na makipaghiwalay sa kanya. I am eager to break our marriage. I want to be freed, but at this moment, takot na takot akong banggitin niya ang salitang pakikipaghiwalay sa akin. Hindi ko na ata kakayanin pa. It will destroy my sanity. We still have 2 weeks, I said as a matter of fact, I need that 2 weeks upang makabawi ako. We don't have to finish the agreement, Blake. Pumapayag na akong pirmahan yung dokumento, pero para agad na ngang ma-approve. If you're busy, ako na lang ang mag-asikaso. Why does it feels na nagmamadali siyang makipaghiwalay? Dahil ba sa sak na yun? Because of him again? What? Hindi ako makakapayag. Sigaw ko sa kanya. I can't accept it. I want she will break me into shattered pieces if she does. She also looked back at me with intensity. Bakit naman, Blake? Hindi ba at nagmamadali ka nang makawala sa kasal natin? Oh, ito na. Pagbibigyan na kita para maging masaya ka na sa piling niya. Hindi ba at kaya ka wala kahapon ay dahil nakaidinis ka, ang kapal ng mukha mo na pagmukhain na tanga ang anak natin. She cried na nagpatunga nga sa akin. Blake, pinaasa mo yung anak natin. Wala siyang regalong hinangad maliban sa makasama ka sa importanteng araw ng buhay ng anak natin. Nothing more, Blake, yun lang. Kahit sa huli na sanang pagkakataon, but you choose to break my son's heart. Not the time. Kaya sige, pagbibigyan na kita. Para akong nilamon ng konsensya sa bawat salitang sinabi ni Alisa habang patuloy na lumuluha ang kanyang mga mata. I am angry with myself too. I'm sorry, Alisa. Sorry. Fuck, I messed this up big time. All of this because of my stupid envious and jealousy. Umiiling siya. No, Blake, I am sorry. Kasi hindi ko na kaya magtiis pa. Maging masaya ka na sana na wala na kami sa buhay mo. Umakyat na siya sa taas at saka ako iniwan parang tinakasan ng kaluluwa sa pangalawang pagkakataon. Napaupo na lang ako sa couch at napaisip ng malalim. I don't want to lose them, but I made a reason to leave me. Hindi ako makapaniwalang naging tanga na naman ako. Nagpadala sa selos at gumawa ng isang desisyon na lalong nagpasira sa dapat ay binuo kong pamilya. Pero imbis na manghinayang ako, ay dapat akong gumawa ng paraan. Not just only a simple way, but a big step for their heart. I will win their heart again. I will correct my mistake. I will do what should I done 6 years ago. At yun ay gagampanan ng pagiging haligi ng tahanan ko sa kanila. Na sa pagkakataon na ito ay tutuhanan na kung kailan ay pakakasalan ko ulit si Alisa. Gagawin ko. Buong araw akong wala sa sarili. Buong araw din kasi akong iniwasan ni Alisa. She is avoiding me again. And God knows it is frustrating the shit out of me. I messed up with my decision yesterday, but I will do my damn best para makabawing muli. Around 12 ay may nag-doorbell. Alam ko na natutulog si Alisa sa kwarto niya. Sinilip ko kasi kaya ako na ang tumingin kung sino ang nasa gate. And it's my surprise that is no other than the greatest threat on my family is the fucking sack.
Mukhang sinusundo niya ang anak ko sa eskwelahan. My son is happy with his ninong sak. Pero nang makita ko, ako ng anak ko ay nabura ang kanyang ngiti at tumingin sa ibang direksyon. And it does not feel good. It was like I was stabbed on my back with a sharp dagger. My son is angry on me. No, it's not that. He might be mad at me. I did not honor my words. I disappointed my son again. I opened the gate at pinapasok ang anak ko. Nalilagpasan din ako and it's packing aching inside of me. I was like rejected as a father at ngayon ko nararamdaman yung sakit. In short, it is my fucking karma dahil itong nararamdaman ko ay ang ipinaramdam ko sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Hinarap ko ang sak na ito. He is smirking at me na parang inaangasan ako ng gago. Pinaningkitan ko siya ng mata bago ito pinagsabihan. Stay away from my wife and my son, bastard. Try to steal them. Hindi ako magdadalawang isip na kalabanin ka kahit sa anong pamamaraan. May lason ang bawat salita. Salita kong binitawan, I swear that if he just taunted me, I'll show him what a fucking Perer is capable with. Ang damot mo naman, Perer. May dinis ka na nga. Gusto mo pang suluhin si Alisa. Masyado ka atang gahaman, pare. Hindi ba gusto mo nang makawala sa kasal nyo at mapakasalan ang girlfriend mo? Wish come true na ito, Perer. Grab it. Mas lalo akong nangingit-ngit sa galit sa sinabi ng gago na to. You, Packer, wag na wag mong akong aangasan. Kasal kami ni Alisa. Don't mess with me. Huwag kang pumapel at makialam sa buhay namin. Just remain the loser best friend you are. At tila nagwagi ako nang makita ko kung paano nangunot ang noo niya. I'll kick his fucking ego. Oo, matagal ko nang mahal si Alisa. Mas nauna pa nga ako sa'yo. Mas deserve ko siya kaysa sa'yo. And bear on your damn mind that I will put a war just to have her on my side. No matter what. Yes, Perer. Sisiguraduhin kong maaagaw ko siya sa'yo. And it's not hard knowing what you have done. Umalis siya na binigyan ako ng mapaglarang ngiti. Like the hell, I will let him, kahit magdasal pa siya sa mga anito, ay hindi niya maagaw ang asawa ko. He will put a war, then he will never ever gonna win. Ako ang mahal ni Alisa, asawa ko siya, nakatali na sila sa akin. All I have to do is to make them trust me again. Pumasok na ako sa loob ng bahay. I started to walk on the kitchen, kung saan ko nadatnan ang anak ko. I will talk to my son first. Gusto ko na rin na makabawi sa anak ko. Son, tawag ko sa bata. Lintik, bakit ba ako kinakabahan? Po, anya, ngunit hindi naman nakatingin sa akin. Yung mga regalo ko, Blaze, nasa kotse, gusto mo bang makita? They are new models of toys and gadgets, sabi ko sa masayang boses, trying to lighten the mood and to cheer my son. Okay lang po kahit wala na. Marami naman po akong natanggap na regalo kahapon. Mukhang galit nga yung bata sa akin. Nilapitan ko si Blaze at akmang yayakapin, ngunit umiwas naman ito. Son, nagtatampo ka ba sa anak? I am sorry. If I couldn't make it through yesterday, then sana po hindi na po kayo nangako. Sana po hindi na lang po kayo nagsabi na pupunta kayo sa birthday ko. I expected po kasi nang makita kong umiyak ang anak ko ay tila dinurog yung puso ko and I realized now stupid I am from what I have done. Sorry na anak, babawi si daddy. Ha, what do you want? I will give you anything you want. Tanong ko. Umiling lang siya. Ayaw ko na po humiling, hindi naman po natutupad eh. At iniwan na nga ako ng anak ko sa ganung posisyon, nakatulala at durog. Leave, Blake San Perer. Nagpatuloy pa ang tila malamig nilang trato sa akin. I am trying to deal with it. I am trying to exert effort. Makabawi man lang, but just my effort are pure hopeless. My case is so helpless. Ang anak ko ay tila walang ganang sumagot sa akin. Even Alisa won't talk to me with her cold tone. Aaminin ko, I miss the way she cared for me na naglalaan siya ng panahon, oras at effort para sa akin. Pinagsisisihan ko ang pambabaliwala ko siya at binaliwala ko siya ng mahabang panahon. Matagal na pagkakataon na ang ginawa ni Alisa pero parang wala pa rin sa akin. I frightened that it's too late
to take my role, na dumating yung oras na bibitawan na nila ko at mahuhulog ako sa aking sariling anino. There is a growing anxiety inside of me that is not unrealistic to say that there's a big chance that they will leave me. They will turn their back just how I did it for years. Na kung kailan ko tuluyang natanggap na yung takot, kaguluhan ng isip at pag-aalinlangan ay saka ko pa natanggap ang nadarama ko. I am awakened already and they are awakened too. Gising na sila na maaring dahil sa mga nagawa at ginawa ko ay maging mitya pa para iwan na nila ako. It feels heavy like a hopeless pouring rain. It's so heavy that every day that I will open my eyes, natatakot ako na maging isang malamig at walang laman ang bahay na ito. Pero hindi dapat ako tuluyang panghinaan ng loob. I still need my confidence to stay the power of hope and faith inside of me. Kailangan ko pa ring maniwala na hindi pa tapos tong laban na to. I still want to cherish my wife and son. Gusto ko pang magmahal. Yung totoo na not just because it is a sudden change of heart. Gusto ko pa rin makita na lumaki ang anak ko, sabitan ng medalya, ibigay lahat na mayroon ako sa kanila. Gusto kong magpakatatay at gampanan ang tungkulin ko bilang isang ama sa aking anak. Lalim naman ang iniisip mo, sir. Baka naman mahulog na yung litrato ni Ma'am Alisa at ni Blaze. Si Mary na hawak na ang pinapititimpla kong kape sa kanya. Oh, kape niyo po pala. Inilapag na niya ito sa lamesa ko. I massage my temple. I am damn so exhausted. Pagod na ako mag-isip. Pero kulang pa ito para masabi kong nakabawi na ako because I still a hopeless case, but I won't ever give it up. I never give a try. I will have the real fight, not just because of the treating of the mother of packing sack, but because I don't want to lose her anymore. Una ay dahil sa mahabang panahon ay tinangi kong mahal ko na si Alisa. Pinigpilit ko pa rin na isiksik sa utak ko na mahal ko si Denise. Mary, tanong ko sa aking sekretarya. Ano yun, sir? Kung may taong mas makakakilala sa sarili ko, you are one of them. You know some of my closest secrets. You know my failures and hardship. Alam mo, yung mga kagaguhan ko. I saw how she smiled on what I have said because it is all the truth after all. Grabe ka naman, sir. Hindi naman halatang chismosa ako, ha? Biro niya. I know she can handle a secret. Hindi ko ito basta-basta pagkakatiwalaan kung isa siya sa mga walang preno ang dila. Seriously, you know how dumb I was before. Oh no, until now. I am so dumb. I sigh on time. Mas nakaka-drain ang ganito. Oo naman, sir. Alam ko lahat. Pati nga style mong bulok alam ko. At alam ko rin ang dahilan ng nangingiti mong eye bag, sir. Ay dahil kay ma'am. Am I right? I have nothing to hide. It might be all written on my face. I want them back. I want my family back, Mary. I don't know what to do anymore. Hirap na ako. Ani ko na parang naubusang posporo na sabi ko. I know that day will come at marirealize mo rin ito. Hindi ko lang inaasahan na tatagal ng 6 na taon, sir. But you are now back on your sense, sir. Mukhang hindi ka nabulag sa ego mo. Mukhang hindi ka na nabibingi sa isinisigaw ng iyong nararamdaman. Proud ako sa inyo, sir. I know that Mary is giving them these words to lift my spirits up. Yun na nga, Mary, na kung kailan ako nagising sa katotohanan, ay ganun din sila sa sobrang sama ng ipinaparanas ko sa kanila. It's just a hopeless case. Parang kaunting-kaunti na lang ay iiwan na nila ko. They won't talk to me without those cold stares and shivering treatment. Sabi ko sa mahinang boses.